Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. At ito ay napakamot ng ulo at si Pinunong General John ay sumagot kay Ellie at sinabi, "Miss Ellie, yun pala, kaya mo pala akong tinanong kung ayos lang ako. Kanina kasi habang naglalakad ako may parabang may insekto na dumapo sa aking muka. Kaya ko natapot kanina ang aking muka upang alisin ang insekto na dumapo sa aking muka. Ngunit hindi ko sinasaktan ang aking sarili. Bakit ko naman sasaktan ang aking sarili, Miss Ellie? Hahaha, sabi ni Pinunong General John habang tumatawa. Nang marinig ito ni Ellie, si Ellie ay nagsalita at sinabi, "Ganun pala, Pinunong General John. Mabuti naman kung ganun, akala ko kasi ay may nangyari sa loob ng silid hapagkainan." Sabi ni Ellie, nang marinig ito ni Pinunong General John. Si Pinunong General John ay ngumiti at sinabi, "Wala naman dapat mangyari sa loob ng silid hapagkainan, Miss Ellie. Ang iyong mga kasamahan pala ay patuloy pa rin nagsasaya sa mga oras na ito. Masayang-masaya ang lahat at talagang sinusulit nila ang araw na ito para magsaya habang umiinom ng mga alak." Sabi ni Pinunong General John. Nang marinig ito ni Ellie, ito ay ngumiti at sinabi, "Pagpasensyahan nyo na sila, Pinunong General John. Ang aking mga kasamahan ay ngayon na lang ulit nila naranasan ang ganong klaseng pagsasaya. Simula nang nagkaroon ng krisis sa Great East Continent, kaming lahat ay hindi na naging maganda ang pamumuhay sa loob ng Great East Continent. Kaya ganon na lang sila ngayon. Kaya ako na ang humihingi ng paumanhin para sa kanila, Pinunong General John." "Oo nga pala, Pinunong General John, nasabi mo ba sa kanila na ako ay iyong isasama sa pagtungo sa lugar kung nasaan ang mga general ng Westrington?" Sabi ni Ellie. Nang marinig ito ni Pinunong General John, ito ay nagsalita at sinabi, "Miss Ellie, hindi mo na kailangan pa humingi ng paumanhin sa akin. Nauunawaan ko ang naging sitwasyon yung lahat sa Great East Continent dati. At wala naman problema sa akin kung magsaya ang iyong mga kasamahan ngayon. Kahit ubusin pa nila ang mga nakastak na alak sa imbakan upang maglasing. Ang kasiyahan ng iba ay akin na ding kasiyahan. Kaya wag ka na mag-alala tungkol roon. At oo, nasabi ko na sa iyong mga kasamahan na ikaw ay aking isasama ngayon. Kaya maghanda ka na, kukunin ko lang ang gagamitin natin mga kabayo para tayo ay makaalis na ngayon." Sabi ni Pinunong General John. Nang marinig ito ni Ellie, ito ay ngumiti at sinabi, "Salamat talaga, Pinunong General John. Napakabuti nyo talaga. Salamat sa iyong kabutihan para sa amin, Pinunong General John." Sabi ni Ellie. Nang marinig ito ni Pinunong General John, ito ay napakamot ng ulo at sinabi, "Huwag ka na magpasalamat pa. Sige na, antayin mo na muna ako muli dito, kukunin ko na ang mga kabayo." Sabi ni Pinunong General John habang nakangiti. At si Ellie ay nagsalita at sinabi, "Sige, Pinunong General John." At si Pinunong General John ay naglakad na pasulong. At habang naglalakad si Pinunong General John, ito ay napabulong at sinabi, "Sa totoo lang, hindi ko na nagawang magsabi pa sa iyong mga kasamahan, Miss Ellie, na ikaw ay aking isasama ngayon para magtungo sa mga general. Wala naman siguro magiging problema kung hindi ko nasabi sa kanila iyon. At maaari ko naman sabihin na nasabi ko sa kanila iyon at baka nakalimutan lang nila dahil sa kalasingan. Ang pagiging lasing nila ay aking gagamitin dahilan para masabi ko na nag-iwan ako sa kanila ng mensahe na isasama ko si Miss Ellie. Tama, maaari ko ngang sabihin iyon.
Bulong ni Pinunong General John habang naglalakad ng nakangiti. Samantala, si Ellie ay nakatingin kay Pinunong General John habang naglalakad. At si Ellie ay napabulong sa kanyang sarili at sinabi, ano-ano kayang pag-uugali at katangian ang mayroon ang mga general ng Westrington? Ang Westrington ay isa sa pinakamalakas na imperyo noon pa man lalo na ngayon. Ang Westrington ay pinamumunuan na ng isa sa pinakatanyag at kilala sa buong mundo na si Emperor Daryl. Mas lalong nakakatakot ngayon ang imperyo ng Westrington. Kung aking iisipin, dahil sa kanilang emperor, at tungkol naman sa kanilang mga general. Nais ko malaman kung ano ang kaya nilang gawin at kung gaano kalakas ang kanilang tinataglay na spiritual na lakas. Kung iisipin ang kanilang pinunong general, na si Pinunong General John ay hindi ganon kalakas ang kanyang spiritual na tinataglay. Ngunit ito ay naging isang pinunong general. Bakit kaya siya ang tinalaga na pinuno ng mga general ni Emperor Daryl? Dahil ba sa kanyang katangian na may mabusilak na puso? O may nakita sa kanya si Emperor Daryl na kakaiba na lakas at kahusayan sa pakikipaglaban kaya siya ang tinalaga bilang isang pinunong general? Kung tutuusin ang tinataglay na lakas na mayroon si Pinunong General John. Kung sa Great East Continent ito ay maihahambing lamang sa elite na sundalo ng Great East Continent. Baka nga may kakaiba sa pinuno ng mga general ng Westrington. At sana din ang mga general ng Westrington na aming pupuntahan ngayon ay may lakas na pambihira. At sana ay hindi sila katulad ni Pinunong General John na pangkaraniwan lang ang lakas. Kung katulad din sila ni Pinunong General John, at naging general sila, kami ng aking mga kapatid o kasamahan, ay maaari din maging sundalo ng Westrington. Dahil kami ng aking mga kapatid na babae ay hindi rin basta-basta ang aming tinataglay na spiritual na lakas at kami ay may karanasan pa sa pakikipaglaban. Tama, baka mangyari na maaari din kaming maging sundalo ng Westrington at hindi na maging kasambahay. Ngunit paano mangyayari iyon? Ang kanilang emperor na si Emperor Daryl ay wala dito sa mismong imperyo niya, at hindi ko din alam kung nasaan ito. Sa bagay ang pagkatao ng isang mahiwaga at napakalakas na si Emperor Daryl. Ay noon pa man ay mahilig na ito maglakbay at magsaliksik ng kung ano-ano para makatulong sa kanyang tinataglay na lakas at para mapabuti pa ang kanyang spiritual na lakas. Noon pa man ang sabi-sabi kay Emperor Daryl ito ay isang layas na tao. Na hindi mapakali na manatili sa kanyang lugar. Mahilig ito mangalap ng mga kakaibang bagay na mapapakinabangan ng kanyang pamilya at ng lahat ng kanyang nasasakupan. Kaya siguro ngayon si Emperor Daryl ay wala dito dahil ito ay nangangalap na naman ng makabagong kaalaman. Kapag nakabalik na si Emperor Daryl, nais ko itong kausapin at sabihin na kung maaari ay maging sundalo na lang kami ng kanyang imperyo at hindi na maging mga kasambahay. Dahil ang aming kakayahan at mga tinataglay na spiritual ay masasayang lamang kung kami ay magiging isang kasambahay lamang. At dahil sa aming mga karanasan bilang isang sundalo ng Great East Continent ay malaki din ang aming maitutulong sa Westrington. Kung sasabihin ko ang ganitong mga salita baka mapapayag ko si Emperor Daryl na maging isa na kami sa kanyang kasundaluhan. Sabi ni Ellie sa kanyang sarili habang nakangiti. Samantala, sa hindi kalayuan, si Pinunong General John ay naglakad na pabalik kung nasaan si Ellie hawak-hawak ang mga tali ng kabayo. At si Pinunong General John sa hindi kalayuan. Nakikita niya ang figure ni Ellie na parang ito ay nakangiti at ito ay wala naman ibang kausap o kasama. At si Pinunong General John ay napasabi. Bakit kaya tila ang babaeng ito na nagmula sa Great East Continent na nagngangalang Ellie ay ngayon ay tulala at nakangiti? Bakit siya tila nakangiti? Ano ang kanyang iniisip sa mga oras na ito? Dahil ba kaya siya ay nakangiti ngayon dahil siya ay aking isasama patungo sa mga magigiting na general ni Emperor Daryl at ng Westrington? Ganon ba kaimportante kay Miss Ellie na makita at makasama ang mga general ng Westrington? Baka nga ganon ang dahilan kaya si Miss Ellie ngayon ay sobrang nakangiti sa mga oras na ito habang nakatulala. Sabi ni Pinunong General John. At sa ilang minuto na paglakad ni Pinunong General John ito ay nakarating na sa tabi ni Ellie. Ngunit si Ellie ay hindi napansin at naramdaman ang pagbabalik ni Pinunong General John. At ito ay nanatili pa rin sa kanyang iniisip na maging isang sundalo ng Westrington habang nakangiti. At nang napansin ni Pinunong General John na hindi siya naramdaman ni Ellie na siya ay nakabalik na. Si Pinunong General John ay biglang umubo at sinabi, Miss Ellie nakabalik na ako.
Sabi ni Pinunong General John. Nang marinig ito ni Ellie. Ito ay labis na nagulat at napasigaw. Anak ka ng ina mo. Diyos ko. Sigaw ni Ellie at sabay tingin kay Pinunong General John. Nang makita niya si Pinunong General John. Ito ay agad na yumoko at sinabi. Paumanhin Pinunong General John. Hindi ko naramdaman ang iyong pagbabalik. Patawad kung ako ay napamura at napasigaw sa gulat. Patawad Pinunong General John. Nang marinig ito ni Pinunong General John ang pagsigaw at pagmura ni Ellie, ito ay tumawa ng malakas at sinabi. Hahaha, sa palagay ko nga Miss Ellie ikaw ay labis na nagulat. Hahaha, paumanhin din sa iyo kung ikaw ay aking nagulat. Bakit kasi ay hindi mo naramdaman ang aking paglapit sa iyo? At tila ba ikaw ay may iniisip sa mga oras na ito na masayang bagay? Sabi ni Pinunong General John. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!